Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Barangay Ginebra, nanghihinayang ng bitawan ang player na ito. Timetable ng pagbabalik ni Scottie Thompson. Good news para kay Japet Aguilar. Bukod kay Maverick Ahamnisi, ay meron pa ngang isang player ang Barangay Ginebra na consistent ang ipinapakitang performance ngayong conference. At yan nga ay itong kanilang high-flying forward na si Japet Aguilar. Nitong mga nakalipas na conference ay tahimik na Japet Aguilar ang ating nakita. Limitadong minuto lang ang binigay sa kanya ni Coach Tim, pero ngayong conference ay unti-unti na ngang nakukuha ni Japet Aguilar ang kanyang rhythm at bumabalik na ang kanyang groove sa paglalaro. Sa katunayan, ngayong Commissioner's Cup ay consistent nga ang contribution nitong si Japet na nag-average ng 12.6 points per game, 6.2 rebounds at 2 blocks per game. Magandang sign nga yan para kay Coach Tim Cone, lalong-lalo na para sa Barangay Ginebra dahil napakaganda nga ng ipinapakitang performance ni Japet at nakakabuelo na nga itong muli. Alam naman nating lahat mga chong na napakalaki ng nagiging role nitong si Japet, especially pagdating sa depensa. Pero ngayon na nababalik niya ng muli ang kanyang pagiging aggressive offensively, ay mas magiging deadly nga ngayon ang Barangay Ginebra dahil mas magkakaroon ng more options si Coach Tim Cone at hindi lang puro Jamie Malonzo ang kanyang sasandalan. Naibalik nga ni Japet ang kanyang kumpiyansa sa paglalaro matapos itong makakuha ng playing time noong ma-injury si Jamie Malonzo. Pero kahit nandyan na nga si Malonzo, ay quality minutes pa rin ang isinusukli ni Japet Aguilar. Ayon pa nga sa ating mga trusted source, ay meron niyang plano si Coach Tim kay Japet Aguilar, which is maging main defender pagdating sa mga imports. Nitong mga nakaraang season ay si Malonzo nga yung pinaka main defender ng Ginebra sa mga imports. Pero balik na nga ang role na yan kay Japet Aguilar dahil maganda na nga ang ipinapakita nito mapa-opensa at depensa. Alam naman nating lahat kapag nakabuelo itong si Japet ay mas maganda nga ang ipinapakita nitong depensa. Kaya i-expect no more blocks ang maiko-contribute ni Japet sa kanilang mga susunod na mga laro. Para sa akin mga chong ay mas maganda talaga na si Japet ang pinaka maging main defender ng Ginebra pagdating sa mga imports. Dahil pagdating kay Jamie Malonzo ay more on offensively talaga ito na sasandalan ng Barangay Ginebra. At ngayon na nakafocus si Japet pagdating sa pagdepensa sa mga imports, ay mas maipapakita naman ngayon ni Jamie Malonzo ang kanyang offensive side. In conclusion, magbe-benefit ang Barangay Ginebra sa magandang ipinapakitang performance ni Japet Aguilar dahil may ko-complement nga nito ng laro. Hindi lang si Jamie Malonzo kundi pati na rin si Christian Stan Hardinger. At sana lang talaga ay may pagpatuloy ni Japet ang kanyang magandang ipinapakitang performance, lalong-lalo na pagdating sa depensa. Dumako naman tayo dito, Barangay Ginebra, nanghihinayang ng bitawan ang player na ito. Ito nga ang Barangay Ginebra mga chong ay napakaraming trade movement na ginawa nitong mga nakalipas na season. At ang player nga na pinaka-pinanghinayangan ng Barangay Ginebra ay itong kanilang former shooting forward na si Arvin Tolentino. Sa ngayon nga mga chong ay napakaganda ng ipinapakitang performance nitong si Arvin Tolentino ngayong Commissioner's Cup para sa Northport Batampier, kung saan ay nag-average nga ito ngayon ng 23.8 points per game,
5.6 rebounds at 2 assists per game. Sa ngayon ay itong si Arvin Tolentino ang pinakanangunguna pagdating sa scoring department. At ayon nga sa ating mga source ay kung may pagkakataon nga daw ang Ginebra na makuhang muli si Arvin Tolentino ay kukuhanin nga daw nila ito. Pero sa ngayon nga daw ay masaya si Coach Tim Cone sa ipinapakita ni Arvin Tolentino sa Northport, Batampier. Isa nga lang ang ibig sabihin niyan mga chong, na fair trade lang talaga ang palitan ni Jamie Malonzo kapalit ni Arvin Tolentino. Maganda ang ipinapakita at nag-improve itong si Tolentino sa Northport. Sa Barangay Ginebra naman ay maganda rin yung ipinapakita ni Malonzo under Coach Tim Cone. Kaya naman, win-win situation para sa dalawang kuponan. Dumako naman tayo sa timetable ng pagbabalik ni Scottie Thompson. Hindi nga nakapaglaro si Scottie sa nakalipas nilang laro kontra Terra Firma Jeep. At ang naging diagnosis nga ng kanilang doktor na si Doc Canlas ay 2 to 3 weeks. Pero nagbigay nga ng siguradong date si Coach Tim kung kailan makakabalik si Scottie Thompson. At sinabi pang, he'll be ready by Christmas. That's for sure. He better be or else I'll injure him myself. Ay nga dyan mga chong, ay siguradong makakapaglaro si Scottie sa darating na Pasko kontra TNT Tropang Giga. Ano sa tingin niyo mga chong, dapat bang pagpahingahin muna si Scottie o agad na isabak kapag okay na ang injury? I-comment mo lang dyan sa ibaba.